till my final breath. Let the weight of this world go. Gonna be no tears, gonna be no pain when I see that smile on my Savior's face. I won't be walking, I'll be running home. He called my name, and he stole my shame. Everything changed when I came running home. Into his arms, no more running away. I'm running home. Maligayang pagdating mga kapatid dito sa Jesus Reigns Forever International Ministry. Kay bilis talaga ng panahon. Akalain mo, Burmans na! Kaya tayo ay magdiwang, magsaya at ihanda natin ang ating mga puso for today's service. Upang tayo'y pangunahan. Let's welcome our anointed pastor, Pastor Walter Iko. God bless and enjoy the service. Hi, it's a beautiful Sunday afternoon. And kanina sa worship pa lang natin, it's like an anniversary vibe. At napakaganda ng thank you for our worship team who always cater us in the presence of the Lord. So batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, praise the Lord na harito kang katabi kita. Ayan, batiin mo yan nasa likod mo. Sige, come on, church is a happy place. Hindi dapat nagpapansinan dito, kahit bago yan, pansinin mo yan. Matagal ka niya nang tinitignan at hindi mo lang siya napapansin. Ayan. Gusto kanya talagang utangan, pero hindi siya Joke. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi na natin patatagalin, of course. Napakaganda ng ating week na to at kasama natin ang ating mga mahal na leaders na naririto. I do believe yung iba nakita nyo na po sila. Binalaw po tayo at binisita po tayo ulit dito sa ating tahanan sa Dubai. Praise the Lord. Hindi na natin patatalaga. Of course, ang ating mahal na Bishop. Kasama po natin si Bishop Arnold. At ang kanyang may bahay, si Pastora Edith. Ang ating founder ng Jesus Reigns Forever International Ministry. It's a surprise talaga. Okay, kami rin. Pagkamulat namin, nandito na sila. The joke. So, thank you, Bishop, for your presence. Talaga naman, presence pa lang ni Bishop, nanginginig na kami. Praise God. At of course, si Pastora. Of course, nakaklarix din natin ang ating pastor sa Abu Dhabi at saka pastora natin, Pastor Alfred at si Pastora Sandy. Ayan. Ngiti pa lang nila, mapapawaw ka na. Okay? Praise God. Thank you, Pas. Ayan, wala si Pastor Ans because mayroon pong pumanaw na mahal na sila sa buhay. So, supposed to be nandito sila. But, Pastor Ads, kami sa inyo. Condolence sa family niya. Okay? Anyway, of course, wala na antayin pa. Ito na yung pinaka-antay natin for 5 years. For 5 years. Woo! Come on, give the shout! Woo! Hallelujah! Ganyan dapat ang pagsalubong kay Lord. Okay? Amen. Pero of course, ang ating mahal nang nag-umpisa sa atin dito, ang ating mahal na pastor at ang kanyang may bahay. Okay. Pastor John Lavalle and Pastora Rhea. Tinatawagan po namin kayo dito sa harapan lang, Pastor. Of course, si Pastora Rhea kasama rin po. Pastora Rhea, of course. Okay. And family, of course, nandito sila. Karis, of course. Yung dating paslit lang ngayon, dalaga na. Praise God. Ayan. May mic tayo na iba. Kakanta daw po si Karis. Praise the Lord. Hallelujah. Speechless po ako. Di ko alam sasabihin ko, but hallelujah. Praise God! Praise God! Wala po akong masabi kundi thank you, Lord. At pasensya na po kayo, medyo natagalan kaming bumalik. Medyo natagalan.
Ayan po, it's nice to be back here again. At every time na nakikita ko kayo, ay nagpapaalala sa akin that God really is a powerful God. He is the God of the hills and the valleys. He's the God sa Canada at God din po dito sa UAE. Na kahit na kami po ay pansamantalang nawalay sa inyo 5 taon, but still, praise the Lord. Nasaan po yung mga dating, pwede ba taas ang kamay? Praise God. Na-miss ko kayong talaga ng bonggang-bongga at eto na nga po ay talagang si Lord kapag sumagot siya ng ating mga prayers, magugulat ka na lang. No, kasi po yung pagpunta po namin dito ay talagang move ng Lord. Wala sa plano, pero pag si Lord ang gumawa, matindi. Amen? Amen. So yun lang, natutuwa po ako kasama ko kayo ngayong nag-worship uli sa Panginoon after 5 years. At makakasama namin po kayo for 3 weeks. Wala nang extension, no? Wala na. Praise the Lord! Woo! Come on, the best clap for Jesus! Hallelujah! All praise and glory to your name alone, O God! Amen. Ako po'y natutuwa. So, syempre, sobrang tuwa. Amen? Na muli ay tayo po ay nagkapiling at nagkasama. Kaya sabi mo sa katabi, kapatid, lalo kang pumupugit, gumaganda ngayon, ha? Sabi mo, hindi ito bola. Praise God. Of course, before I start, gusto ko lang pasalamatan si Pastor Walter and Pastora Rich for a job well done dito po sa UAE at dito particularly here in Dubai. And also, I would like to thank God sa buhay nila Bishop at Pastora that they are here to visit us as well. Sabi nga nila, no, ay hindi sapat yung pag-stay namin sa Pilipinas, kaya sinundan ulit kami rito. Miss na miss din kami. Amen? Praise God. And also to all prime leaders, lahat po ng mga cell leaders natin. Will you please clap your hands to all our cell leaders, prime leaders, na talaga naman tuloy-tuloy sa Panginoon at maapoy sa Lord. Amen? At marami pa akong nakikitang Old Testament talaga rito. Ano? Mga Old Testament. Sila po yung mga pumalakpak at bumati. Parang feelings na Star Trek yata tayo. Ano? Na walang artista dito kundi si Jesus lang. Okay? So we are here to hear the Word of God. Will you please stand up? And I'm going to share a message entitled, ipakita mo nga yung ating PowerPoint. Nandiyan na ba, kapatid? Ayan. Ang title po niya ay Maybe This Time. Wala pong kinalaman yan sa pelikula o kahit po sa awitin na viral ngayon, okay? Maybe this time or, may kasunod yan, maybe God's time. Amen? Okay? Basahin po natin ang verse. She's smiling like she used to smile. Joke lang. Joke lang. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Let's read. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to the end. Let's bow down our heads. Father, thank you so much for giving us once again the opportunity to be in your presence, Lord. God, we are here this afternoon. Panginoon, alam namin na ang iyong presensya lamang ang siyang magbibigay sa amin ng revelational knowledge and wisdom. And not only that, Lord, that we will experience your touch today. So that everyone who has a need
Panginoon, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi ninyo katatagpuin ang aming pangangailangan. At salamat, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na handang magpagaling, handang magpalakas, handang mag-restore ng aming physical body. At kayo rin po ang Diyos na kikilos sa anumang problema, pagsubok na aming dinadaanan. Lord, alam namin sa iyo lamang parating may solusyon. Thank you, God, for your faithfulness towards us. And Lord, use me only as your vessel this afternoon as we bring back to the glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Ako po'y hindi nasanay na tumayo dito po sa pulpit na ito at sa stage na to. And for 5 years, ay talaga namang napapanaginipan ko. No? At ini-imagine ko po ang Dubai, ang Radisson, at kayong lahat na kasama ko. Kaya lang, siguro talagang hindi pa panahon. Kaya nga, ngayon na. Sabi mo sa katabi, ngayon talaga yung panahon. Amen. Sa mundo kasi, mga kapatid, it is called a fast-pacing world. And it moves at breakneck speed. The art of patience has become a revered and invaluable trait. Nawala na itong trait na ito. Na tayo po ay marunong maghintay. Dahil fast-facing na po ang ating mundo, kaya nga ang ugali ng paghihintay ay medyo nakakalimutan na nating taglayin. Dapat born again ka. Sabi mo sa iyong katabi, dapat born again ka, marunong ka magantay. Amen? Eh bakit? Kasi fast food, right? Mabilis na pagkain sa Tagalog, fast food. Instant coffee, instant noodles, di ba? Instant jowa, amen? Instant money. Ayan, mahilig gusto na natin yung mga instant. Why? Kasi nawala na ho yung valuable or yung value ng paghihintay. Lalo na tayo, mga Kristiyano, tamad na po tayong maghintay. Why? Because lahat pwede nang i-expedite. Pwede na nating pabilisin. Mayroon pong tinatawag na lawn mower na ito po ay instead nakahawak ang kamay, ang ginagamit na po nila is parang sasakyan na po, parang traktor na po ito, no? At yun po yung madalas na makikita mo sa mga lawn ng mga Canadian. At ako, habang nakikita ko sila, sabi ko, high-tech talaga itong mga to. Samantalang ako, gunting pa rin ngayon. Until now, ang hawak at ang gamit ko. Bakit? Kasi gusto ko po ng old-fashioned. Old-fashioned pa rin tayo. Amen? Eh kaso, high-tech na talaga. Kasalanan yan ng AI. Sabi mo sa katabi, kasalanan yan ng AI. Bakit? Ano ba yung AI? Lahat na po ng trabaho nire-replace na ng AI, ng robot. No? Kaya nga sabi, while kami nagta-travel going here from Philippines, narinig ko sa isang podcast na mas okay daw ang AI. Why? When it comes to decision making, mas maganda daw na ang AI nang nagtatrabaho. Why? Kasi nalilimitahan ang pagkakamali. Dahil ang tao, kapag nagdidesisyon, ay ginagamit ang emotion. Samantalang ang AI ay pure intellect at wisdom. Pure talaga na knowledge. Are you still with me? Pero tayong mga Pilipino, tandaan natin ito, na hanggat buhay pa si AI, hindi talaga tayo gagamit ng AI. Amen? Eh, lalo na, nung nabanggit po dun sa podcast, yung AGI na tinatawag. AGI, ano yun? Ano yung agi? Taga-Pangasinan. Mga taga-Pangasinan, taas kang kamay mga Pangasinan.
Okay. Mga taga kanino bang ato? Guard, pakihuli nga ito. Okay. Mga taga Pampanga. Saan po mga taga Pampanga? Taas ang kamay, mga taga Pampanga. Ako, konti. Okay. Kiko ka. At yung mga taga Ilocos Region, mahal na mahal ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil nung namatay si Jesus, Henry, Ilocos Region, Ilocos Norte Region 1. No? At yung mga taga Manila, nandito ba yung mga taga Manila? Mga Mindanao at Bisaya. Ang dami talaga mga Bisaya, no? Praise God. Hanggang Canada, nandun kayo. Ang dami nyo, parang langgam. Amen? Okay. At sabi ng AGI, no? Actually, it's not yet real. It's a hypothetical form of artificial intelligence where a machine learns and thinks like a human does. Tingnan nyo ang AGI ngayon, although it is just a hypothetical, hindi pa talaga totoo, hindi pa nare-realize at wala pa halos gumagamit nun, pero darating ang panahon, gagamitin na yon. And ultimately, sabi niya, no, ang AGI it will blur the lines between human and machine, and this programming AGI requires the machine to develop a kind of consciousness and self-awareness that has started to appear in innovations like self-driving cars that adapt to roads and passing trucks. Yung mga napapanood natin sa movies na I think self-driving cars, because of AGI po yon, at i-develop pa talaga nila na kokontrolin na talaga ng robot. Lahat. Amen? Amen. Pati yung CR po, kukontrolin na yan ng robot. No? Kapag sumobra ka sa oras mo sa toilet, no? Kukurutin na po yun. Bakit? No? Talagang no? Lahat kontrolado na. No? Nakakatakot, nakakabahala. I think mayroon tayong movie na kamakailan lang lumabas. At dito sa movie na to, it is all about a man na tumaba siya ng tumaba dahil trabaho na ng robot lahat. Hindi na siya gumagalaw. Amen? At meron din isa na movie, I don't know, I'm not really sure kung ano po yung title niya, nalimutan ko na, but it is actually War Against Wall-E, yung War Against Humans. No? Yung War Against Humans, at yung bida doon sa Avengers na isa, yung Rings, no? Siya yung robot doon, kontrolado niya na. Amen. Bakit? Kasi nga, ang tao ay talagang hindi na marunong maghintay. Tamad na. Sabi mo sa katamit, huwag kang tamad, kapatid. Amen. Amen. Dapat kumikilos, gumagalaw. Tama po ba? Para hindi lumaki ang tiyan. Amen. Kaya ako'y natutuwa sa mga nami-maintain yung figure nila. Tignan mo yung katabi mo, na-maintain ba niya yung figure niya? Sabi nung isa, Pastor, after 5 years, ganyan pa rin ang figure mo? Abi, kailangan. Bakit? Kasi nagkakaedad na tayo. Tama po ba? Yung intake ng food ay dapat proportion na dun sa ating activities. Especially yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Sabi ko nga, nung nakita ko si Brother Jepong, kalala niyo, no? Yung isang gitarista natin, ang puti-puti. Sabi ko, bakit anong ginawa mo? Anong sabon ang iyong ipinahid sa mukha? At dahil napakaputi, ang liig mo naman ang itim. Amen? Yung pala ang trabaho niya sa loob ng kwarto niya. No? Work from home. At yun po yung work niya. Kaya sabi ko, at nung makita ko, halos kayong lahat dito, ang puputi ninyo. Kami lang yata umitim. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, magpa-araw ka naman. Kailangan mo pa rin ang araw. Are you still with me? Amen. Now, ito na. Sabi ng Isaiah chapter 40, verse 31, basahin natin. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles.
They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ano ibig sabihin ng verse na yan? Doon daw po sa mga marunong maghintay, doon daw po sa mga tao na mayroong ugali na hindi mainipin at hindi tamad, kundi siya po ay marunong mag-wait. Ang sabi ng Panginoon, those who wait upon the Lord shall renew their strength. So in other words, mas magandang nangyayari. Amen? Kapag marunong kang maghantay. Tama po ba? Tama po ba? Kaya ang tao, because naging mainipin na siya, no? At ang tao, naging tumamad na siya, kaya ngayon, yan nagsulputan ng AI at AGI. Pero gusto ko pong ibalik natin ngayon itong attitude na to, itong ugaling ito na marunong tayong magantay. For example, may pinagpipray ka. Amen? Sino dito nagpipray, nag-aantay po siya until now? May pinagpipray ka, may pinapanalangin ka. Maaaring nagpipray ka ng magiging asawa. No? 50 years old ka na ngayon, amen? Hanggang ngayon pa rin. No? Talagang, grabe. Sabi ko nga, may pag-asa pa. Sabi mo sa yung katabi, pag dalagay ang katabi mo, may pag-asa ka pa. Walang imposible. Maghintay ka lang. Malay mo, pinapanganak na yung para sa'yo, di ba? Yung isa nga, nagdidibu yung babae, no? At habang siya nagdidibu, no, yung kanyang mother-in-law ay umiire. Bakit? Kasi 18 years ang agwat. Amen? Amen. May kilala ba kayong gano'n? Okay, ako may kilala. Okay, praise God. Pero blessed na blessed. Bakit? Kasi ang Diyos may tamang panahon. Sabi mo sa iyong katabi, may tamang panahon. Kaya nga ang title natin, maybe this time, or maybe it's God's perfect time. Sabi mo nga sa 3 tao, may perfect time para sa'yo. Amen? Your promotion has perfect time. Your increase has perfect time. Your breakthrough has perfect time. Everything sa mata ng Diyos, lahat ng bagay inihanda niya para sa iyo, pero may tamang panahon. Amen? Trust the process. Sabi mo sa iyong katabi, trust the process. Okay, ito na. Bakit? Anong ibig sabihin ng God's perfect time? Tingnan po natin yung isinulat ng isa sa mga pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Walang iba kundi si Haring Solomon. Sinabi po niya sa Ecclesiastes, ibalik mo yung Ecclesiastes. Okay, let's read once again. She's smiling like, no. Ano ba yan? Deja vu, na ano tuloy ako? LSS, okay? Ano sabi niya? He has made everything beautiful in its time. Diyan muna tayo sa passage na yan o sa praise o sentence na yan. He has made everything beautiful in its time. No? Bakit kinakailangan mag-wait sa right timing ng Diyos? Kasi mas maganda ang kalalabasan kapag panahon na ng Diyos. Kaya minsan parang hinihila mo ang panahon. No? Mas ma-appreciate mo kapag naghintay ka at pag panahon na talaga ng Diyos. Katulad ngayon, na-appreciate namin ang pagpunta rito. I don't know. Hindi ko alam kung ano yung magiging damdamin namin earlier, kung kami ay dumating earlier or mas later. Pero now is the perfect time. Bakit? Kasi halos ngayon, itong week na to, ito yung time na ako pala, lumipad patungong Canada. September 21, 2019. At binalik na kami ng Diyos dito. Tama po ba? Amen. 5 years. Sabi mo sa katabi, 5 years. Ano ibig sabihin ng 5? Grace! Woo! May meaning ang mga numero. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kung 5 years ka na naghihintay, may biyaya na si Lord para sa iyo. At kung nadagdagan pa ng 2 taon, 7 years, amen? That's the complete
complete years, number in God's sight. Amen? 7 years. Kaya nga may 7-7. Diba ha? Marami hong nakatanggap, nakaranas ng himala sa 7 numero. Diba? Katulad po nung sino ba yun? Yung sinawsaw, no? Doon sa dagat, at sinaaman, at nung after 7 na sausaw niya, lumabas siyang parang baby ang skin. Amen? 7 years, 7 po na paglubog, 7 na beses din po yun na siya'y lumubog, at pag-ahon niya, isa na siyang bagong nilalang. At ilang beses din silang nagmarcha para ang walls of Jericho ay babagsak, 7 beses din. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi, kapatid, ang pag-aantay mo, may pakinabang. Bakit? May panahon ang Diyos. Tama po ba? Pastor, ako'y 10 years na, 15 years na, 20 years na ako naghihintay. Huwag kang mag-alala. Kung si Abraham nakapaghantay, si Sarah nakapaghantay, 90 years old, nabuntis pa, may pag-asa pa. Amen. Yung mga wala pang baby dito, matagal na kayong nagsasama ng iyong misis, gusto kong sabihin, ng iyong mister, gusto kong sabihin sa inyo, pwede pa yan. Amen. Walang mahirap sa Diyos. May right timing ang Panginoon. Yung mga matagal naghihintay ng prayers niya sa visa or something about promotion, about increase, darating na siya. Amen? Bakit? Kasi may panahon ang Diyos. Kaya nga pag wala sa panahon, ugly. Sabi mo sa katabi, pag wala sa panahon, ugly. Diba? Yung mga, alam nyo, kaya nga ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makatiis, nagbubuntis. Hindi makapagantay, nagiging tatay. Ang mainipin, nawawala ang ipin. Amen? May dagdag yun, ha? Amen? Proverbs 29 verse 20. Anong sabi po ng Proverbs 29 verse 20? Do you see a man or a woman who is hasty in his words? There is more hope for a self-confident fool than for him. Nakita mo ba ang isang taong nagmamadali? Ang sabi po ng Bible, sa mga nagmamadali, mas maganda daw po ang isang fool o isang mangmang. No? Self-confident na mangmang. Mayroon bang self-confident na mangmang? Yung bang tipong sinasabi niya, alam niya na, pero hindi pa niya alam. Di ba? Nakakainis yung ganun tao. Tama po ba? Yung tinuturuan mo, alam ko na. Right? Tama po ba? No, yung bang wala siyang, yung hindi, he is not humble enough to accept na hindi niya alam yung mga sinasabi mo sa kanya. Pero mas blessed pa daw yung taong yun kaysa yung mga taong nagmamadali. Kahit marunong ka, kahit mahusay ka, kung nagmamadali ka naman, tinalo mo pa yung taong walang alam. Bakit? Kasi marami kang inipon, marami kang pinaghirapan, sa isang pagkakamali mo, lahat yon babagsak. May potensyal na masira. Why? Bakit? Kasi sa kamadali. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang magmadali. Amen. Amen. Kung saan ka man ngayon, naroroon, it is because God work in you, in your life. At itinaon, inaayos ng Diyos, no? Pinagtagpi-tagpi niya yung panahon para nang sa ganon, it is perfect in its time. It is beautiful in its time. Bakit daw po nagmamadali ang isang tao? Sa palagay ninyo, bakit nagmamadali ang isang tao? 2 rason. Amen. Because of impatience. Everybody say impatience. Diba? Nabanggit ko na sa inyo. Which is impatience rooted in fear. Natatakot tayo. No? Kaya naman, tayo ay nagmamadali. Halimbawa, no?
Eh siya, nakita mo yung mga kabatchmate mo, lahat ho nag-asawa na. So nagmadali ka dahil natatakot kang maiwan sa pasada, sa biyahe. So nung ginawa mo, dahil may nakita kang kumindat lang sa'yo, no? At kininditan mo rin siya, at sabi mo, tayo na. Oh. At nagpakasal na kayo. Nagmadali. Amen? Impatient. Why? Natakot. No? Natakot. Sabi mo sa katabi, kapatid, huwag kang matatakot. Kahit mahuli ka pa sa biyahe, sabi mo, kahit mahuli ka pa sa biyahe, may parating pa rin na pantrangko. Amen? Tama po ba? God will always provide. Nandiyan po ba tayo? Kaya, ito, sabi, mayroong isang speaker o isang pastor, ang pangalan niya si Joyce Meyer, kilala niyo siya, di ba? Mayroon siyang book na tinatawag na Why God Why and When God When. Yan ang title ng book niya. Why God Why and When God When. Lord, kailan? Kailan, hanggang kailan ako mag-aantay? Sino yung may tanong na ganon? Yung, be honest, may tanong ka na, Lord, bakit? Tapos pangalawang tanong, kailan? Amen? Kasi, kaya ito yung kanyang naisulat dahil marami sa atin talaga na nagtatanong ng tanong na ito. Amen? Amen? Why is it that it's taking so long? Why do I have to keep enduring this over and over again? God, when are you going to move in my situation? Most of our prayers ay parang ganon. Amen? Na, Lord, kailan ka kikilos? Kailan ako magbe-breakthrough? Kailan ako mapopromote? Kailan ako gagaling? Sabi mo sa katabi, kapag may sakit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, gagaling ka na. Gagaling ka na. Maybe now, maybe tomorrow, basta sa timetable ng Panginoon. Amen? Pangalawang reason kung bakit ang isang tao, no, ay nagmamadali, it is because of number two reason, stress and anxiety. Nai-stress tayo, na-anxious tayo, anxiety. Sabi mo sa katabi, pwedeng palitan mo yung anxiety. Sabi mo, papalitan natin yung anxiety ng anxiety. Amen? Yung pampababa lang ng stress at anxiety. Di ba? Magsaya. Amen? Eh dito this is the country na talagang masaya parati. Bakit? Hanggang 3:00 ng madaling araw, gising ang tao. Amen? At grabe talaga, buhay na buhay ang Dubai. Samantalang doon, 5:00 pa lang naghihikab na kami. Ganon din sa Pilipinas, 8:00 pa lang talagang napakadilim na. Amen? Kaya yung OBS natin, sino nanood ng OBS? Online Bible Study. No? Ang kalaban ng online Bible study ay ang Batang Quiapo. Amen? Kaya yung iba, sabi ko, parang nawawala yung mga listener natin, no? Sa OBS, yung pala nanonood ng Batang Quiapo. Tama po ba? Amen. Mas gwapo at mas magaganda naman yung speaker natin kaysa kay Coco Martin. Ba't yun ang pinapanood nyo? Kami, nandyan lang naman. Amen. Mga frustrated na mga actors and actresses, mga kontrabida dati, no? Praise God. Palagpak sa Panginoon, palagpak sa Panginoon. Listen. Sabi mo sa katabi, magsaya ka lang, magsaya ka lang. Di ba? Hindi natin pinapawalang visa o binibilitil yung anxiety at depression. Totoong may depression. Totoong may anxiety. Amen. Pero, kapatid, kapag ikaw'y mananampalataya ni Kristo, may panahon ang bawat bagay sa buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen. Darating. Sabi mo, darating din yun. Huwag kang nai-stress. Huwag kang na-anxiety. Darating din yung pinapanalangin natin. Amen. At itong wag mawawala at magbabago sa atin yung pagmamahal natin sa Diyos.
Hindi dahil sa nag-aantay tayo at ang tagal-tagal, ay nagbabago na rin ang ating puso at pagmamahal sa Panginoon. Dapat habang tayo nag-aantay sa prayers natin, patuloy kang maglingkod. Patuloy mong gawin ang layunin ng Diyos. Huwag mo nga hayaan na ikaw ay ma-idle. O yung mga panahon na wala kang iniisip, o idle ang isip mo. So yun na yun. Ang kaaway doon, siya nakakapasok sa ating isipan at sa ating puso. Doon po niya sinisira ang ating spiritual life. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang ma-anxiety. Ha? Anxiety lang, anxiety. Amen? Tinan niyo, sabi ng 1 Corinthians 2:9, eye has not seen, nor ear. Pwede ba natin sabihin lahat? Isigaw natin, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, patuloy mo siyang mahalin, patuloy mo siyang paglingkuran, patuloy kang magpaggamit sa Diyos, patuloy kang mag-umapoy sa Panginoon. Bakit? Kasi marami pa siyang inihanda sa iyo. Kung ikaw nakakaranas na ng matinding breakthrough sa iyong buhay, surface pa lang yan. No, ibabaw pa lang yan. Marami pa siyang ipaparanas sa iyo. Bakit? Kasi eye has not seen. Ang mga mata hindi pa nakita. Ibig sabihin, kung nakita mo ng pinagpala yung katabi mo, mas pagpapalahain pa yan. Kung nakikita mo na ikaw ay yung mga prayers mo nasagot na, mas marami pang sasagutin ang Lord na prayers dyan. Eye has not seen, ear has not heard. Kung ikay may nabalitaan na may nangyaring breakthrough sa isang kapatiran, magsaya tayo. Bakit? Hindi tayo dapat maiinggit. Bakit? Kasi may parating na para sa atin. Dapat walang damdaming ganon. Yung bang, kaya naman yan na-promote. Chip-chip yan. Kaya naman ganito yan eh. Kasi lahat ginawa niyan para ma-promote siya. No? Dumikit ng dumikit sa boss. Hayaan mo magsaya ka. Hayaan mo na siyang magsaya at magsaya ka na rin sa kanya, para sa kanya. Amen. Sabi mo sa katabi, happy ako? Dahil blessed ka. Lonely ako. Sabi mo, lonely ako kapag lonely ka. Mahal kita. Sabi mo, mahal kita. Mahal mo ako. Pakasal na tayo. Amen. 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 Eye has not seen, ear has not heard, mind has not conceived. Yung isipan natin ay hindi pa daw natin naisip yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kung iniisip mo na, pinaplano mo na ang mga gusto mong gawin sa buhay mo, sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, mas matindi ang plano ko, mas malaki ang gusto kong gawin para sa iyo. Bakit? Kasi gusto kong malaman mo, ako ang Diyos na walang limitasyon. Gusto kong malaman mo na ako ang Diyos na walang imposible, walang mahirap. Maghintay ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, tumayo ka sa 3 tao, maghintay ka lang. Tayo. Sabi mo, maghintay ka lang. 3 tao, maghintay lang. Maghintay lang. Darating din ang breakthrough mo. Amen. Nakahanda na, nakaprepare na ang para sa'yo. Kaya yung mga wala pang bahay at lupa, magkakabahay at lupa. Grabe talaga. Bishop, halos lahat walang bahay. Ano? Mayroong may bahay, pero walang bahay. Sino dito may bahay na siya, pero wala pang bahay? O kaya narimata ang bahay, naisanla ang bahay. Sabi mo sa iyong katabi, mababawi mo na rin. Bakit? May panahon ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Pangalawa, bakit kailangan nating maghintay ng tamang panahon? Kasi sabi ng Bible, ibalik mo dun sa verse, sa text natin, no? Ano sabi niya? He has made everything beautiful in His time. He also has put eternity in their hearts.
Number 2, He has put eternity in their hearts. Inilagay ng Lord ang eternity sa puso ng tao. Amen. Ang Diyos po kasi ay hindi nabubuhay sa panahon. He is outside the spectrum of time. He is the beginning, He is the end. Hindi tumatanda ang Diyos. Wala siyang birthday. Amen. Wala siyang end, wala siyang beginning. No? Kaya nung bago likain ang sanlibutan, nandun na siya. At kung matatapos na ang lahat ng bagay sa mundong ito, nandun pa rin siya. Kaya nga, hindi siya nagmamadali. Why? Tayo lang naman. Yung may damdaming gano'n na kailangan magmadali tayo. Kailangan, ito yung age na dapat nag-aaral tayo. 10, 7 or 8, up to grade 12. Ilang taon yun? 21, 22. College hanggang college, dapat nag-aaral ka. Kung lumagpas ka na sa 22 at ikaw ay nag-aaral o hindi pa rin tapos, huli ka na. Kawawa ka naman. Minsan ganyan, no? Ang ibang tao, ginajudge tayo dahil wala tayo sa panahon. Sa panahon natin yun. Pero ibang panahon ng Diyos. Tinan nyo nga yung mother-in-law ko, no? Ilang taon siya? 65 nung gumraduate ng high school. Nakakuha pa ng diploma. Amen? At ngayon, nagka-college, 71. Biro lang. Bakit? Ito, sabi ko nga, sabi ko doon sa church, mag-vacation kami, no, right away kasi kararating lang nung aming permit, kaya pwede na akong lumabas. So, kinausap ko yung couple, ikakasal ko sila. Pinuspone ko ng 1 linggo yung kanilang wedding. Bakit? Kasi wedding nila dapat October 5, ginawa ko October 12. Kaya hanggang 7 kami rito, amen? October 7. Now, yung ikakasal ko, atat na atat magpakasal. Bakit? Kasi mauubos na ang panahon nila. 70 years old silang pareho. Biruin mo yun, 70 years old. Si Lola, 70 years old. Amen. Pilipina na dinala lang ng kanyang anak para mag-alaga ng apo sa Canada. At sabi niya, Pastor, gusto ko pong maging permanente at maging Canadian citizen. Pinanalangin niya, may na-meet siyang 70 years old na Canadian. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa ka pa. Lalo na pag yan, parang nininervyos na. Kinakabahan na, Pastor, kinakabahan na talaga ako. Alam niyo, minsan, no, kapag kinakabahan ka, nininervyos ka na, sinasabi mo, siguro, no? Siguro, ito na talaga yung ko sa buhay, yung lot ko sa buhay. Ganito talaga ako, single forever. Hindi, kapatid. Tingnan niyo nga si nanay, nakadalawa na, 70 years old. Nabalo yun tapos ngayon magpapakasal. Kaya sabi ko, pagdating ko doon, matindi. Ini-imagine ko na ngayon. No? Kapag sila'y you may now kiss the bride. Ako, madalas ako magbilang ng 10. Okay, 10 seconds kissing. 10, 9, 8, 7. Pagdating ng 1 siguro, yung postiso bumagsak na. Amen? Bakit? Kasi madadama talaga nila yung moment na yon. Amen. Sabi mo sa katabi, darating din yung moment mo. At kapag dumating na lasap mo! Amen. Damang-dama mo at sasabihin mo, right timing talaga. Sino dito gusto yung bang may exclaim mo na lang, masasabi mo na lang, talagang Lord, right timing. Amen? Why? Beautiful in its time. He has put eternity into our hearts. Why? Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon, no, sa mga VIPs natin, sa mga first time lang umaten, or yung mga wala pang pagkakilala kay Kristo at hindi pa sigurado sa kanilang eternity, gusto kong malaman mo na ang Diyos ay bumaba sa langit, nagkatawang tao, ang pangalan Hesukristo, para lang mamatay sa cross, para sa ating mga kasalanan, nang sa ganun makasama niya tayo sa eternity. Hello? Are you still with me? Why? In the light of eternity,
all our problems are just little. In the light of eternity, all our struggles, yung struggle mo ngayon, yung problema mo ngayon, yung mga kinakaharap mo ngayon na kahirapan, yung kinakaharap po natin ngayon na mga problema sa buhay sa mata ng Diyos. At kapag ikaw na natanggap mo na ang Panginoon nilagay niyang eternity sa puso mo, save ka na, wala nang kwenta lahat yun. Bakit? Kasi basta importante, sabi mo sa katabi, basta importante, punta tayo sa langit. Amen? Di po ba? Tama? Pero sabi mo, wag muna ngayon, ha? Pa muna ngayon. Tama po ba? Ano lang naman po ang panahon, napakaigsi lang ho ng oras natin sa mundo. Kaya enjoy na lang ho natin. Yung panahon na ibinigay ng Diyos sa atin, wag na natin igugol sa sama ng loob. Diba? I-release mo na yung bitterness, yung mga taong nakasama ng loob o mga taong hindi mo patawarin mo na. Huwag kang mabubuhay na mayroong sama ng loob. Huwag mo pinapatagal ang inis at galit sa puso. Diba? Sabi mo sa katabi, happy lungs. Diba? Kapag stress ka, sabi nga nung dati nakikinig ako kay Doc Willie Ong, ngayon kay Doc Atoy na lang, joke lang. Diba? Kasi talagang ang stress, ang worry, ang fear, yung mga negative emotion na yan, nakakababa ng immune system, nakakapagpabagal nakakapagpabilis ng span ng buhay, nakakapagpaigsi ng buhay. Gusto ng Diyos, ma-enjoy mo ang buhay mo sa mundo. Sabi mo sa katabi, I declare, you will live a long and satisfied life. A healthy body, low BP, sabi mo, low BP, normal cholesterol, normal creatinine, normal sugar. Sabi mo sa iyong katabi, amen, amen. Sabi mo sa iyong katabi, healthy ka. Kaya parang awa mo na. Sabi mo, parang awa mo na. Iwas ka na muna sa baboy. At matatabat matatamis. Amen? At mag-exercise ka naman. Tama po ba? Para ma-enjoy. Yung panahon na ibinigay ng Diyos sa atin sa mundo, tanda natin, ipaglingkod natin yan sa Diyos. Dapat malakas tayo. Amen? At dapat walang daladalang excess baggage lahat. Kaya pala ang mga anghel nalipad. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa sila'y may pakpak. Kaya ang mga anghel nalipad kasi ang gaan ng feeling. Walang bigat. Amen? Walang daladalahin sa buhay. Lahat ibinibigay sa Diyos. Amen? Siya na ang bahala. No, kapag may cares ka sa puso, cast all your cares unto Him because He cares for you. Tama po ba? Ano sabi po ng Bible? Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabi niya, the vision will still happen. Sabi mo sa katabi, the vision will still happen. Kailan? At the appointed time. It hurries towards its goal. Sabi mo, huwag ka nang magmamadali. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang magmamadali. Dahil yung vision ng Lord sa iyo, sabi ng Bible, siya na ang nagmamadali. Ba't ka pa magmamadali? Kung mayroon nang nagmamadali para sa iyo. Ano yun? Yung vision, it won't be a lie. If it's delayed, wait for it. It will certainly happen. It won't be late. Paano ba natin nasasabi na late ang isang bagay sa kanyang pagdating? Halimbawa, kanina, late ka. Amen. 4 p.m. ang oras, 4:15 ka na dumating. Ako late din kasi 4:03 kami dumating. Diyan lang kami sa Dera. No? Late. Amen. Pero sa Diyos, walang time. Amen. Ang meron sa Diyos, appointed time. Kaya sa susunod, pag na-late ka, sabi ng cell leader mo, uy, late ka. No? Anong mang time? 4:00. No, ang time ay appointed time. Hindi
Kaya nag-start tayo kanina, 4:15. It is the appointed time to worship the Lord. Amen? Praise God. Diba? Balik mo nga yung verse, kapatid. Balik mo yung verse. The vision will still happen at the appointed time. It hurries toward its goal. It won't be a lie. Kayong pagparito ho namin, appointed time talaga. Sa mata ng tao, late. Sa mata ng tao, early. Sa ibang tao. Pero, it is the perfect time. Why? Kasi una sa lahat, naghintay po kami na 1 taon sa approval ng aking permit. Hindi ka pwedeng lumabas. No? Pero, years ago, kaya ho kami hindi makalabas dahil wala kami, sorry, sikreto lang po natin to, huwag niyo sa pagsasabihan. Wala kami injection. Naka-live? Magagalit si Canada. No, wala kami injection. Amen? Bakit? 3 beses na ako na COVID, tapos maglalagay pa ng COVID sa katawan ko. Sabi ko, tama na. Pagod ng katawan ko sa COVID. Amen? Hindi na kami magpapa-inject. So, hindi kami nakaalis. And then, after 3 years na stay namin doon, okay, ito naman yung renewal time ko ng aking permit. Amen? At umabot po ito, yung 1 taon, nag-antay po kami. Amen? At ang matindi, habang kami nag-aantay, syempre, kapag ikaw'y nandoon, napaka-blessed ng country yun. Amen? Ibinibigay nila, bukod sa libre ang mga anak mo mag-aral, binibigyan nila ng allowance ang mga anak namin. Kaya lugi ho ang walang anak pag nagpunta ng Canada. Dapat damihan mo ang anak. Amen? 5 anak namin. Amen? Kwentahin nyo na. No? Tama na, in Jesus' name. I rebuke you, Satan. Pag nakikita ko ni Bishop at ni Pastora, parang sila yung nahihirapan sa amin eh. Bakit? Kasi mahirap talaga. Pero on the other hand, on the other part is blessed pa din. Ito, binibigyan kami ng Canada ng allowance sa mga kids namin. Praise the Lord. Pero nung nawalan kami ng permit, wala ding allowance. Ay nako, sabi, nag-uusap kami, nag-pray kami. Sabi ko, Lord, paano kaya to? No? For 1 year, kapatid. At praise God! Nung dumating yung aming permit, nilansam yung allowance ng mga bata. O, hindi may pamasahin na. Yung kalahati lang naman, yung kalahati, binigay. Kasi kung wala kaming pera, kung hindi na-postpone yun, naiisip niyo yung naiisip ko. Naunawaan niyo to? No? Kung hindi nangyari yun, na na-postpone, hindi kami makakarating dito. Tama po ba? Ang dami na, 7 kami. Lahat pa ba masahian mo yan? Ang layo po. Kaya mahal din ang pamasahe. Pero praise God, may way talaga si Lord. May time talaga ang Panginoon. At ito na, nung dumating kami, nalulungkot ho yung nagsundo sa amin. Isa sa mga nagsundo, si Sister Chat, sabi niya, kung kailan naman kayo darating, doon naman kami aalis. Kasi nga, naka-ready na, no? Matagal na sila nakabook. At kailangan nilang umuwi sa birthday ng mom niya. Sabi ko, right timing pa rin yan. Bakit? Kasi, pagpasok namin dito, at least wala kayo sa bahay nyo. Amin ngayon yung bahay nyo. Kaya nasa Chat Hotel kami ngayon. Chat Hotel. Chat Hotel, okay? Doon kami naka-stay ngayon. Praise the Lord. Oh. Amen? Timing talaga eh. Sabi mo sa katabi, timing talaga, timing. Trust the Lord. Amen? He knows what He is doing. Kaya napupuspon yan eh. Bakit? Kasi inaayos pa ni Lord. Inaayos pa niya. Ano pa niya, no? Ina-arrange pa niya lahat ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Para nang sa ganon, pag ginawa na ng Diyos, pag nandyan na yung breakthrough, pag nandyan na yung answer prayer, then masasabi mo na lang, thank you, Jesus. Buti na lang, naghintay ako. Kung hindi, naging tatay ako. Amen? Tama po ba? And lastly, tapos na. Wow.
Ito pa pala, Isaiah 60 verse 22. Anong sabi sa Isaiah? Sikat na itong verse na to. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation at the right time. Sabihin nga natin, at the right time. I, the Lord, will make it happen. Amen? Kaya gamot ito sa mga mainipin. At kapag naiinip yung katabi mo, yung pag may loved ones ka o may kapatid tayo kay Kristo, naiinip, sabi mo, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Pag nagre-reklamo siya, sinasabi niya, ano ba naman to? Tagal-tagal ko na rito. Wala rin talagang nangyayari sa kumpanyang ito. Sa buhay, aalis na yata ako, magre-resign na yata ako. Keep a calm attitude. Amen? And keep the trust in the Lord na alam niya ang kanyang ginagawa at the right time. I, the Lord, will make it happen. He makes everything beautiful in its time. And last, ano sabi niya sa verse na yun? Balik natin yung text. Except, sa Ecclesiastes, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Except that no one can find out. So dito na pumapasok yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari behind the scene. No? Ang mahirap kapag tayo'y mananampalataya, ngunit gusto natin parating may evidence sa nangyayari sa ating paghihintay. Dito na po matitest yung patience natin. Kasi kung maghintay ka while nakikita mo yung progress. Diba? Iba yun eh. Nakikita mo yung progress like yung pagbubuntis. Amen? Yung asawa mo, dalhin mo sa OB. Tapos nakikita yung bata, lumalaki yung baby. No? Tapos after 2 to 3 weeks, pupunta ka ulit sa OB. Tapos titignan na naman, nadidevelop na yung kamay, yung paa. Nakikita mo na yung paghihintay mo, at least kahit papaano, ay naiibsan yung inip. At yung naghihintay ka, naiibsan yun, no? Nakikita mo kasi yung progress. Pero how about yung hindi mo alam kung ano ang mga nangyayari? At habang naghihintay. Sabi ko nga, while naghihintay kami for 1 year sa permit ko, ano kayang next step namin? Minsan, no, nag-iisip tayo ng mga susunod na hakbang natin. Yung plan B, plan C, plan D. Tandaan mo sa Diyos, lahat plan A. The great plan of God. Pag nilagay na ng Lord sa iyo yung plano niya, gagawin niya yun. Maghintay ka lang. Pag alam mo sa puso mo na ito talaga yung gusto ng Diyos para sa iyo, kahit pa may balakid, kahit pa maghintay ka, basta alam mo sa puso mo, kalooban ng Diyos ito, maghintay ka lang. Bakit? Kasi kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo naobserbahan o napapansin yung progress, nakikita yung progress ng iyong paghihintay, it's fine. Why? You just need to trust the Lord. God is never late nor early. Amen. And last, the work that God does, sabi ng verse, from the beginning, He is at work sa buhay mo. Sabi mo sa katabi, He is at work sa buhay mo. God does from beginning the work that God does from the beginning to the end. Now, kulang yan. The work that God does from beginning to end. Kaya hindi mo pa natatanggap yung answered prayer mo, tapos na yung prayer na yan. Sinagot na ng Diyos. Tinan niyo to, bago pa mangyari ang lahat na dapat mangyari sa buhay mo, alam na ng Diyos. Amen. Sino dito nakaranas ng aksidente sa buhay? Alam niyo, sa mundo may aksidente, pero sa Diyos walang aksidente. May plano ang lahat. Amen. Ako kailan lang, no? Galing kami sa church, papunta kami sa church, na aksidente kami.
Dinumbu kami sa likuran nung truck, nawalan daw ng preno. Kami nakatigil. Wala naman kami ginagawa, nakatigil sa traffic. Binunggo lang ho kami sa likuran. Sabi ko, pambihira to. Hiniram ko lang yung sasakyan. Amen. Hiyang-hiya talaga ako. Bakit? Ang ganda ng sasakyan. Dinumbu kami sa likuran. Amen. Hindi lang gasgas, binangga. Wasak ang salamin. Pero napakaganda, walang nangyari sa mga bata. No? Lahat safe kami. Amen. At ito na, nung tinitignan ng pulis yung aking lisensya, pakita ko sana yung expired na license ko eh. Expired eh, bawal yun, di ba? Pinakita ko yung Canadian license ko at yung international license. At ang sabi niya, don't worry, it's not your fault. Amen. Kaya para akong hinahimas-masan. Akala ko pambihira, magkano kaya to? Sabi nung isa kong anak, umiyak, why are you crying? Are you hurt? No. Are we paying for this car, Dad? Yan nasa isip niya, no? Kung magkano babayaran namin dito sa hiniram naming kotse. Amen? Pero, tandaan mo to, kapatid. Lahat, kung sa mata ng tao, may aksidente, sa Diyos walang aksidente. Alam niyo, nung gabing yon, doon kila Pastor Alfred, sabi ni Pastor Alfred sa akin, patutuon niya, Pastor, ang daming bumalik na nawala sa simbahan. Punong-puno yung church ng mga kaluluwa at sila'y nakapakinig. Kaluluwang may katawan, ha? Kaluluwa. Daming kaluluwa na, may multo. No, punong-puno ng kaluluwang may katawan at sila'y sumamba. Yung iba umiiyak, yung iba talagang touch na touch sa presence ng Panginoon. Why? God has a purpose. Kung ang demonyo, tandaan mo to, kung ang demonyo, sinira niya ang buhay mo. Kung ang demonyo, winasak niya ang pagkatao mo. At maraming mga bagay sa iyong buhay na parang sa palagay mo, sirang-sira ang iyong buhay. Gusto kong sabihin sa iyo, God can still fix that mess and turn it into a message. Amen? Amen? Why? Huwag mo sasabihin, Pastor, sayang, nasayang ko lahat ng mga nangyari sa akin in the past. Yung aking binuo na mga bagay ay sa isang iglap lang nawasak. Don't worry, God can still start a new thing in your life. Di pa tapos si Lord sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-iisip na tapos na. Huwag kang mag-iisip na ikaw ay done na. No, you're not yet done. God is still doing. God is still working in your life. Kumikilos siya sa buhay mo. Amen. Huwag mawawalan ng pag-asa. Tama po ba? Sabi mo sa katabi, yugyugin mo yung balikat. Sabi mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May gagawin ng Lord sa sitwasyon mo. Yung mga may sakit, that is not the final. The doctor said, maybe the doctor said, it is your last month or last few months ka na to live. But I'm telling you, God still has the final say. Because He is the one who holds our life. He holds our years. He holds everything in our lives, even our time. Kaya nga yung time na ibinigay sa'yo ng Diyos, precious yan. Huwag mong sasayangin. Amen? God has put eternity in our hearts, but the time here on earth is limited. Yes, I know. Lahat tayo dito patungo sa langit. But God has given us a specific time here on earth to accomplish the purpose that God has called you to do. And I'm telling you, brothers and sisters, you are not only anointed, but you are also appointed for a specific purpose. And this specific purpose, God will accomplish it in the right time. Just like me, when I was still a young pastor, at sabi ko, Lord, kailan mo ako bibigyan ng simbahan? Kasi youth ho ako. I've been a youth chairman for how many years? And yet I'm praying to God, Lord, give me a church na mapapastoran ko. Ayaw na ayaw ko mag-abroad. Pag ako yung idea na mag-abroad, kasi lalo na sa Saudi or sa Middle East, yung idea na yon parang magbabackslide yun sa akin eh. Para mawawala sa calling, mawawala sa pagka-Kristiyano.
Diba, ganun ka rin, no? Parang lalayo na, aalis ako sa church, pupunta ako sa ibang bansa, kikita ng pera, mawawala na. Yung mapapabayaan ko na yung Christian life ko. Ganun ako eh. Sabi ko, close-minded. But God spoke to my heart, sundan mo yung asawa mo. So si Pastora Rhea nandito. Amen. At may Bible study. Kahit siya rin, sabi niya, tapos na ako sa ministry. Punta ako sa abroad para tumulong naman ako sa aking mga magulang. Wala sa isip niya na siya'y mag-uumpisa ng gawain. At nung ako'y dumating, amen, buo sa puso ko na ito yung panahon ng Diyos. May breakthrough na siya sa buhay ko. And true enough, God is really faithful. Nag-umpisa ho tayo sa maliit, dumami ng dumami, dumami ng dumami. At hanggang ngayon, kapatid, kahit sa ang lupalop ng mundo, kahit sa Canada, may mga JRF Dubai na nag-message sa akin, Pastor, pumunta ka naman dito. Saan? Saan yan? Sa British Columbia, sa Manitoba, nandito ho kami sa Winnipeg. Alam niyo yung Winnipeg? Yung maraming baboy doon, Winnipeg. Punta ka naman dito, Pastor. Kaya nga, grabe, sabi ko, Lord, mag-raise up ka nga na maraming pastor sa Dubai, church natin. Kaya kung may calling ka magpastor ka. Amen? Bakit? Dadaling ka ng lugar, ng Lord doon sa mga lugar na yon. Kasi kumakalat na dumadami na tayo. Kamakailan lang nagbubukas na tayo sa New Zealand. Amen? Wow. Nga pala, available ho ngayon yung slot kung sinong gustong magpastor sa Somalia. Sino po? Ready na po. Free visa, free accommodation, may bahay at lupa. At mayroong 1,000 membro. Itim nga lang. Amen? Biro lang po. Pero, the point is, God will do something great in your life. We don't know. We still don't know kung kailan. We still don't know kung papaano. We still don't know kung ano ang paraan ng Diyos. Pero tandaan mo to, kapag nagtiwala ka sa Diyos, gagawin niya yon. Walang mahirap sa Kanya at sa Kanya parating tamang panahon. Amen? Amen? Kung ikaw nakakaranas na parang kinakawawa ka ngayon, inaalipusta ka, sinisigawan ka ng amo mo, at sinasabi niya sa iyo, alam niyo, nasabihan na ba kayo na, you're idiot! Sasabihan ka ng boss mo ng ganyan, wala kang alam, wala kang kwenta. Amen? Parang nadudurog ang puso mo at sinasabi mo, one bullet day, I will giant you. Balang araw, magiganti ako sa iyo. Huwag mong ilalagay sa puso mo yan. Amen? Bakit? Si Lord ang bahala. Vengeance is mine, says the Lord. Amen? Ako ang bahala sa mga umaapi sa iyo. Huwag mo silang aapihin. Huwag mo silang babawian. Bakit? May panahon din sila. Tama po ba? Tama po ba? Panapanahon lang yan. Kaya nga ang breakthrough mo parating na. Ang healing mo parating na. Tanong, Pastor, pwede po ba yung right time, right now? Sino dito yung gusto ng ganon? Right now, yung right time, pwede. Alam mo si Jesus Christ, there's a story. Kaya, humanda ka. Sabi sa katabi, humanda ka, may himalang mangyayari sa'yo. Pwedeng ngayon. Dito na ako magtatapos. Si Jesus, nung nasa wedding in Cana, naalala niya yung kwento? Sabi ni Maria, yung mami niya, ubus na yung alak. Wait saglit lang sa mga manginginom dito Yung alak na sinabi doon sa Bible ay walang alcohol. Hindi nakakalasing. Unfermented wine. Amen. Hindi Carlo Rossi yun Walang 11%. Amen. Fresh grape juice. Ang kaugalian ho nila, yung pinakamatamis, pinakamasarap na wine, inihahanda at the end. Naubusan. Nagpanik ngayon si mami. Ganyan naman yung mga mami, nagpapanik, ano? Tama? Dala mo, late na tayo sa church. Ganyan nagpapanik ang mga magulang. Amen?
Si mami nagpanik, sinabihan niya si Jesus, alam niya yung kapasidad at kapangyarihan ng kanyang anak. Alam niya na siya ay Son of God. Kaya sabi niya, gumawa ka ng himala. Gumawa ka na ng himala. Alam mo sabi ni Jesus? Not yet time. Nabasa niya? Not yet time. Pero ano sabi ni Mary? Come, sabi niya doon sa mga katiwala, just listen to him. So anong pinupoint ng story? Magtiwala ka lang sa Diyos. Kung pag sinabi niyang not yet time, stay, wait. Bakit? Nung sinabi niyang just listen to him, he knows what to do. Amen. He knows what's the right timing. Kaya nung sinabi ni Mary, na Jesus knew what to do, si Jesus, gumawa na siya, kumilos na siya. Kaya yung wait, naging right now. Kaya sabi mo sa katabi, yung wait mo, pwedeng right now. It depends upon how you trust the Lord. Amen? We don't know. Maybe today, you will experience healing, especially those who are in need right now. Gusto ko pong sabihin sa inyo, may kagalingan sa oras na ito. Now is the time. Now is the time of salvation. For those who are VIPs, now is the time of salvation. For those who are sick, now is the time of healing. For those who need breakthroughs right now, now is the time of breakthrough. Pwede. Dahil panahon na ng Diyos. Kaya kung ikaw sa katawan mo, parang pastor, may bukol sa katawan ko. Somewhere in my body. Tutunawin ng Diyos ngayong oras na ito. Yung bukol na. Pwede ba, pastor, may ang laking bukol, pastor? Pwede bang patangusin ni Lord? No? Hindi ngayon yan. Amen? Sino dito yung may needs, matinding needs sa Lord? Taas ang kamay ng mga matinding needs. Taas ang kamay ng mga may matinding needs. Tumayo po tayong lahat. As we lift up our hands, I believe God is here right now, ready to touch you with the anointing of right now, with the presence of the Lord who knows the right timing. Sige, habang nakataas ang iyong kamay, damihin mo ang presensya ng Diyos. Dadaloy ang banal na Espiritu, kikilos sa ating kalagitnaan. I can sense the power of God. The healing of the Lord right now is flowing. For those who are sick, kung ikaw ay may nararamdaman sa katawan, the Lord is healing you right now. Kung mayroon kang problema, the Lord is touching you right now. At kung ikaw ay talagang, Lord, I really need your touch today. I really need your touch today. Come here in front. Those people who are desiring, who are really desiring the touch of the Lord for His life. Paglapit mo dito, sige, wag kang mahihiya, lapit ka. Sa mga nangangailangan ng healing, lumapit ka sa harapan. For those who need a breakthrough right now, come here in front. Lift up your hands. Yeah. Thank you, brother. Thank you, sister. The Lord is touching you. Sige, do not look at your right and your left. Just come. If the Lord is touching you today, if the Lord is impressing something to you, come here in front. Run at the altar of the Lord. Raise up your hand. If you need healing, breakthrough today, come and experience the power. Yes. Yes. Come on, you can cry out to God. You can say, God, I'm here today. I really need your touch in my life, Lord. Fill my life with your presence. Nadidepress ako, nalulungkot ako. Naiinip na po ako. Ang dami-dami na pumapasok sa isipan ko. Hirap na po ako. Lord, come and touch me. Touch me right now with your presence. Touch me. Yes.
The Holy Spirit is here. He's ready to touch you. Ready to heal you. Those who are depressed, full of anxiety, tatanggalin ni Lord ang lahat ng bigat. Tatanggalin ni Lord ang mga negative thoughts. Tatanggalin even the suicidal thoughts. He will remove it right now. Why? Because the time that is given by the Lord to you is eternity. Ayaw niya na yung eternity na ito ay mawasak. Gusto niya i-preserve ang buhay mo. Because God, until you are still alive here on earth, God has a plan for your life. A great plan for your life. And those people who really need, Lord, transform my heart today. Panginoon, baguhin mo ako. Napapansin na ng mga kamag-anak ko, loved ones ko, asawa ko, ang daming mga masasamang ugali na hanggang ngayon naririto pa rin sa puso ko at sa buhay ko. Lord, I really need your touch. Change my heart today. For those people who really need the touch of the Lord because yung kanyang financial talagang bagsak na bagsak. Bankrupt na bankrupt talaga. Wasak na wasak ang financial niya, buhay niya. Hirap na siya. Affected na ang lahat sa buhay mo because of your financial problem. I want you to know that God knows what is happening to you, your situation, your condition. But I'm here to tell you, God can do great things in your life. God is not yet done sa buhay mo, kapatid. Eye has not seen, ear has not heard, mind has not conceived what God has planned for you because you love Him. Lord, yes, as we sing this song, hihipuin mo kaming lahat. Maging yung mga nandyan sa upuan nila, you will touch us. Higit sa aming kailangan, Panginoon. Hallelujah. Higit sa ang kaya mong gawin. Higit sa Lord, nangihina ako, Panginoon. Tulungan mo po ako, Diyos. Ibalik mo ang kalakasang nawala. Higit sa akin, ang kaya mong gawin. Bawat araw, di mga walang mahirap. Kapatid, walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Touch Him, Lord. Touch Him, Lord. Walang mahirap. Feel. Yes, God. Touch Him right now. Walang mahirap sa'yo. In Jesus' name. Lord, touch Him. Lord, today, God. Salamat po, Panginoon. Touch Him, Lord God. In the season of waiting, God wants you to trust Him. In the season of waiting, God wants you to love Him. Yes, Lord, touch. Touch by your power, by your presence right now. In Jesus' mighty name. Lord, touch with your power. In Jesus' mighty name. Walang mahirap. Cry out to the Lord. Walang mahirap sa Diyos. Feel with your presence. Lord, si Mami, palakasin mo
muli ang kanyang katawan. Restore her body. Restore her strength. God has a purpose for you. In the name of Jesus. Feel, Lord. Walang mahirap. Touch by your presence. Touch by your presence. Be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Touch by your presence. Touch by your presence, Lord. Touch in Jesus' mighty name. Oh God, yes, 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 Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. In Jesus' mighty name, kapatid, sinasabi ng Diyos, patuloy kang maglingkod, patuloy kang magmahal sa Diyos, sapagkat ang breakthrough mo parating na. Touch by your presence. Touch by your presence, Lord. Yes, feel. Walang mahirap. Walang mahirap. In the name of Jesus, be filled with God's presence. Yes. I don't know kung ano ang pangangailangan mo sa oras na ito, pero katatagpuin ng Diyos yan. Katatagpuin ng Panginoon yan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Yes, healing flow. Healing, Lord. In the name of Jesus. Restoration of the body of this man. I declare healing, complete healing. Restoration of all the nerves. Lahat ng namatay na ugat, buhayin sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo lamang ang Diyos na kayang magpagaling. Right now, be healed. Strengthen. In Jesus' mighty name. Receive the healing of the Lord. Receive the healing of God. Feel a special touch of the Lord. Flow. A special touch of God. Flow. A special touch of the Lord. Flow. Touch. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. Hallelujah. Healing Lord. Healing Lord. Walang imposible sa'yo. Fill His body with power. Fill His body with healing. Fill His body with strength. Normalize His body. Bring Him into a normal health. In the name of Jesus. Walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Touch with your presence. A special touch of God be upon you. A special touch of the Lord be upon you. Feel right now. I declare the anointing of the Lord. God, lahat ng paghihirap, lahat ng mga problema, walang mahirap sa iyo. May solusyon sa pangalan ni Jesus. May solusyon. Hallelujah. Touch, God. Touch. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, touch them. Hallelujah. Father, God, in Jesus' mighty name. Touch. Yes, Lord. Touch. Healing. Flow. Touch. Fire. Touch of God. A special touch of the Lord. Flow. Strength. Power. Healing. Complete healing in the name of Jesus. Lahat magiging normal. May enjoy niya, Panginoon, ang iyong ipinagkaloob sa kanyang buhay. I-restore mo ang kalakasan, and you will give them and the proper time. At the right time, bibigyan mo sila ng baby sa pangalan ni Jesus.
Hallelujah! Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Lord, thank you so much for this man. I know, Lord God, his breakthrough is coming. In Jesus' mighty name. Lahat tayo! Mahirap. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Touch him. Touch him. Touch her. Hallelujah. Special touch of God. Flow. 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 Breakthrough. Breakthrough. In Jesus' mighty name. Fire. Flow. In Jesus' mighty name. Lord, salamat po. A special touch of the Lord. Ikaw ang Panginoon. Touch in Jesus' mighty name. Breakthrough. You are not yet done sa kanyang buhay. Tinawag mo siya na maglingkod sa iyo. Hindi nagbago ang tawag na yan. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, at the right time, God will use you for His glory. For the last time, walang hirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang touch. In the name of Jesus, touch. Lord, I pray, hindi ka nagbago sa buhay niya. Kayo'y nanatiling tapat sa buhay niya. Panginoon, I know at the right time, God will do a breakthrough in his life. Come on. Lord, mangha kami, Panginoon, sa iyong salita. At sa iyong kapangyarihan sa aming mga buhay sa oras na ito. Lord, thank you so much for touching us. And I know, great things. Marami pa kayong bagay na inanda para sa amin, Panginoon. Eye has not seen, ear has not heard, nor mind has not conceived what God has prepared for those who love Him. And Lord God, I know, in-encourage mo kami, in-inspire mo kami, pinalakas mo kami, pinagaling mo kami, nang sa ganun, Panginoon, magampanan namin ang layunin mo sa aming mga buhay. Lord, thank you so much for everyone, for the special people of the Lord here in Dubai. Thank you, Lord. At sa iyo lamang namin ibinabalik ng maingat ang papuri at pagsamba at pasasalamat. Come on, the best clap for Jesus. Lord, thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. What a powerful service that we have. Sabihin mo sa katabi mo, marami pang parating. So, shall we stand up? Tayo po alis na. Quick announcement lang po. Dahan-dahan lang po tayong lumabas. Madami tayo. We are always Filipino Community Gathering. And remember, reminder lang sa atin, while po tayo magla-live. Kung mag-live man tayo, don't tag.
the place. Reminder sa atin yon. So para hindi po tayo puntahan dito ng mga ano natin. So sa mga nag-post na, huli ka, Balbon. Joke lang. So, isang reminder. So, praise be to God. Tayo yung manalangin para tayo samahan ng Diyos sa ating pag-uwi. At sa mga first-timer natin, meron po tayong fresh po doon sa likod po natin na wow juice natin para sa mga VIP natin. We have 27 VIP. Praise God sa mga buhay po ninyo. Amen. So, let's close in prayer. Heavenly Father, once again, indeed, your presence is so tangible, O God. We felt your presence in this place, O God, that, Lord, hindi mo hinihindian ang mga anak mong gutom, uhaw sa presensya mo. And indeed, you have declared, our pastor declared, O God, that your healing is available, that your promotion, that your provisions is available in your presence. Lord, we claim it, O God. Lalabas kami rito, Panginoon, hindi lang punong-puno, Panginoon, ng galak at tuwa, kundi, Lord, punong-puno ng biyaya na na-receive po ngayon sa O God. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Indeed, sa iyo po ang namin binabalik lahat ang papuri pagsamba. Kung paano mo kami iningatan sa pagpunta rito, ang pag-iingat mo rin, Panginoon, ang ipinagpapasalamat po namin sa aming pag-uwi, O God. Salamat po, O Diyos. And you now receive the blessing and the peace of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng kanyang bugtong na anak, at ang pagkikisa ng banal na Espiritu, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Magkamayan po tayo. Dahan-dahan po tayo lumas. God bless you all. See you all next week. God bless you.